Magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa aming channel, Ang Sinag ng Puso. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga pagsubok na sumusukat sa katatagan ng isang puso. Ngunit paano kung ang pagsubok na ito ay hindi nagmumula sa tadhana, kundi sa mga taong inaasahan mong magiging iyong pamilya? Samahan ninyo kaming tuklasin ang kwento ni Lyra Malaya, isang babaeng hinusgahan, ipinagtabuyan, at muling bumangon mula sa abo ng kasinungalingan. Ito ay isang salaysay tungkol sa tunay na halaga ng isang tao na hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa lakas na magpatawad at palayain ang sarili. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata, ang malakas na kalabog ng lumang bag sa basang semento, ang gumising sa diwa ni Lyra. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbuhos ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa sakit na tumatarak sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Mga walang silbing basura, katulad mo. Ang boses na yon, matalas at puno ng kamandag, ay nagmula kay Diwata, ang ina ng kanyang asawa. Nakatayo ito sa may pintuan, nakapamiwang, at ang mga matay nag-aapoy sa galit. Sa likod nito, nakangisi si Amihan, ang kapatid ni Kael, habang itinatapat sa kanya ang kamera ng cellphone. Ayan, smile naman dyan, Ate Lyra, pang-aasar ni Amihan. Para trending ka, ang kaawa-awang buntis na pinalayas sa kalye. Siguradong maraming views to. Bawat salita ay parang bubog na humihiwa sa kanyang puso. Hinaplos ni Lyra ang kanyang 6 na buwang tiyan, ang tanging lakas na kinakapitan niya sa mga sandaling iyon. Inay, Amihan, maawa po kayo. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan. Huwag po ninyong gawin to, para na lang po sa apo ninyo. Isang malutong na halakhak ang isinagot ni Diwata. Apo, huwag mo kaming daanin sa drama mo, Lyra. Ang batang yan ang ginamit mong pang-akit sa anak ko. Akala mo siguro habang buhay kang magiging reyna dito? Isang kang palahurang mukhang pera. Hindi po yan totoo, inay. Huwag mo akong tawaging inay. Hindi kita kailanman itinuring na anak. Isa ka lang pasanin sa pamilyang ito. Sigaw ni Diwata, sabay durus sa kanya. Kaya ngayon, lumayas ka at huwag na huwag ka nang babalik. Sinubukan ni Lirang tumayo para lumapit, para magmakaawa pa. Ngunit ang mga binti niya ay tila naubusan na ng lakas. Ang tanging nagawa niya ay gumapang palapit sa bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit. Habang pinupulot niya ang mga gamit na nagkalat, naramdaman niya ang malamig na titig ng dalawa. Walang awa, walang habag. Umalis ka na bago pa kita kaladkarin, banta ni Diwata sa huling pagkakataon. At sa isang iglap, isang malakas na pagsara ng pinto ang naging sagot sa lahat ng kanyang pagsusumamo. Ang tunog na yon, ang tuluyang pumatay sa kakarampot na pag-asang natitira sa kanya. Naiwan si Lyra sa labas, mag-isa, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig at niyakap ng mahigpit ang sarili. Ang sakit, ang hapdi, ang kahihiyan. Ngunit higit sa lahat, ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Asawa ko, nasaan ka? Kailangan na kailangan kita ngayon. Ang tanging kanlungan ni Lyra mula sa unos ay isang luma at kinakalawang na waiting shed sa gilid ng kalsada. Bawat hampas ng malamig na hangin ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang basang damit at nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Niyakap niya ang sarili, sinusubukang ibigay ang kahit kaunting init sa sanggol na dinadala niya. Sa gitna ng panlalamig ng kasalukuyan,
Isang mainit na alaala ang biglang sumilong sa kanyang isipan. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Kael. Nasa isang simpleng coffee shop siya noon, nagbabasa ng libro habang nagpapalipas ng oras. Si Kael, na nakaupo sa kabilang mesa, ay hindi sinasadyang natabig ang tasa nito. Kumalat ang mainit na kape sa sahig at ilan sa mga ito'y tumalsik sa sapatos ni Lyra. Agad itong lumapit, puno ng pag-aalala ang mukha. Hindi dahil sa natapong kape, kundi dahil sa kanya. "Miss, pasensya na. Okay ka lang ba? Hindi ka ba napaso?" Iyon ang simula. Isang paghingi ng tawad na nauwi sa isang mahabang kwentuhan. Walang kayabangan sa katawan si Kael. Simpleng mamamayan lamang, isang office worker na nagsisikap para sa pamilya. Iyon ang pagkakakilala niya rito at iyon ang minahal niya rito. Ang kabaitan at ang simpleng mga pangarap. Isa pang alaala ang pumasok sa kanyang isip, ang kanilang 3 anibersaryo. Walang mamahaling regalo si Kael. Sa halip dinala siya nito sa isang burol kung saan tanaw nila ang paglubog ng araw. Mula sa bulsa nito, inilabas nito ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang kwintas na may pendant na hugis ibon. Isang lyrebird. "Para sa'yo, Lyra ko," sabi ni Kael. "Katulad ng ibong yan, ang pagmamahal ko sa'yo ay isang awit na hindi magsasawang kantahin." Napaluha si Lyra habang hinahaplos ang pendant ng kwintas na suot pa rin niya hanggang ngayon. Ang mga alaalang ito ang kanyang naging sandata laban sa kalupitan ni Diwata at Amihan. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtiis. Dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ni Kael ay sapat na. Ngunit kasabay ng matatamis na alaalang iyon, isang tagpo ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya pinansin noon. Ngunit ngayon ay tila may kakaibang kahulugan. Naglalakad sila sa parke nang biglang tumunog ang telepono ni Kael. Lumayo ito ng kaunti para sagutin iyon. Narinig niya ang pagbabago sa boses nito. Ang malambing na tono ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. At nagsalita ito sa Ingles. "No, I don't care about the market fluctuations. I want the acquisition report on my desk by Monday morning. End of discussion." Pagbalik nito, nakita nito ang bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Ngumiti lang ito at hinaplos ang kanyang buhok. "Pasensya na, mahal. Ang boss ko napakahigpit. Parang laging may sunog sa opisina." Naniwala siya. Bakit naman hindi? Ang Kael na kilala niya ay hindi kayang magsinungaling. Bumalik ang diwa ni Lyra sa kasalukuyan. Ang init ng mga alaala ay biglang pinawi ng malamig na realidad. Pinahid niya ang mga luha na humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang kanyang tiyan. "Anak, magiging okay din tayo," bulong niya sa kawalan. "Kailangan lang nating maging matatag. Babalik din ang papa mo." Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan nito na parang isang dasal na makapagbibigay sa kanya ng lakas. "Kael, Kael, asan ka na?" Bigla, isang pares ng nagliliwanag na ilaw ang tumama sa kanyang kinaroroonan. Isang luma at puting kotse ang huminto sa tapat mismo ng waiting shed. Bumukas ang pinto sa passenger side. Isang matandang babae. May mga puti na ang buhok. Ngunit malakas pa ang maingat na bumaba. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Lyra? Lyra, anak. Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Ang boses na yon, pamilyar, puno ng pag-aalala. Siya si Aling Nena, ang matalik na kaibigan ng yumaon niyang ina. POV, Lyra Malaya. Sa loob ng sasakyan ni Aling Nena,
Binalot si Lira ng init na nagmumula sa makapal na kumot na ibinigay nito sa kanya. Ang amoy ng lumang kotse na may halong pabango ng sampagitan na nakasabit sa salamin ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Walang masyadong tanong si Aling Nena habang nagmamaneho. Tanging mga sulyap lang na puno ng pag-aalala ang ipinupukol nito sa kanya. At para kay Lira, ang katahimikang yon ay mas malaking tulong kaysa sa anumang salita. Pagdating sa maliit ngunit maaliwalas na bahay ni Aling Nena, agad siya nitong inasikaso. Isang mainit na sabaw, isang tuyong damit, at isang malambot na higaan. Mga simpleng bagay na ipinagkait sa kanya sa bahay na tinuring niyang sariling tahanan. Huwag ka munang mag-isip ng kahit ano, anak. Mahinahong sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mahalaga, ligtas ka at ang dinadala mo, magpahinga ka. Habang nakahiga, nakatingin sa kisame, naramdaman ni Lira ang unti-unting paghupa ng sakit sa kanyang puso. Napalitan iyon ng isang bagong damdamin, isang determinasyon, hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang pangangailangan na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kapayapaan at sa kapayapaang yon gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na siya babalik. Hindi na siya magmamakaawa. Hihintayin niya si Kael, oo, pero hindi na siya babalik sa impyernong yon. Masayang pumasok si Kael sa kanilang bahay, bit-bit ang isang supot ng paboritong mangga ni Lira. Mahal, nandito na ako. Katahimikan. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang madilim at tahimik na sala. Kinabahan siya. Kadalasan, sasalubungin siya ni Lira ng isang matamis na ngangiti at isang mainit na yakap. Inay, amihan, tawag niya ulit. Mula sa kusina, lumabas si Diwata. Namumugto ang mga mata. Sa likod nito ay si amihan na nakayuko at tila umiiyak. Anak, humihigbing sabi ni Diwata. Wala na si Lira. Kumunot ang noo ni Kael. Anong wala na? Saan siya nagpunta? Gabi na at ang lakas ng ulan. Umalis siya, Kael, sagot ni Diwata. Ngayon ay may kasama ng galit ang boses. Nakita ko siya. May kausap sa telepono. Isang lalaki. At pagkatapos nakita ko na lang na bukas ang wallet ko. Ninakaw niya ang pera natin at sumama na sa lalaki niya. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Kael. Imposible! Hindi magagawa ni Lira yan. Pero ginawa niya, kuya. Sabat ni amihan, nagpupunas ng pekeng luha. Nakita namin. Matagal ka na niyang niloloko. Ginagamit ka lang niya para sa pera. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang sakit. Ang bigat sa dibdib. Ngunit sa likod ng sakit, may isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. May hindi tama. Hindi ako naniniwala, mariing sabi niya. Habang nagdadrama ang dalawa, napadako ang tingin ni Kael sa maliit na mesa sa gilid. Nakita niya ang cellphone ni amihan, isang modelo na kamakailan lang inilabas. At alam niyang napakamahal nito. Paano ito nabili ng kapatid niya kung lagi silang kinakapos sa pera? Kuya, kailangan mo kaming paniwalaan. Pagmamakaawa ni amihan. Hindi sumagot si Kael. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Lira. Ring lang ito ng ring hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses mula sa voice operator. The number you have dialed is currently unavailable. Napaupo siya sa sofa. Sinapo ang kanyang ulo. Ang isip niya ay gulong-gulo. Mahal niya si Lira at naniniwala siya sa kabutihan nito. Ngunit ang ina at kapatid niya, hindi rin naman siguro sila magsisinungaling ng ganoon, hindi ba? O baka naman, ang pagdududa na kasing lamig ng hangin sa labas ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Hindi nakatulog si Kael ng gabing iyon. Ang mga sinabi ng kanyang ina at kapatid
ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ninakaw niya ang pera. Sumama sa lalaki niya. Matagal ka na niyang niloloko. Ngunit sa tuwing pipikit siya, ang nakikita niya ay ang maamong mukha ni Lyra. Ang mga mata nitong nangungusap ng purong pagmamahal. Ang mga ngiti nitong kayang magpaliwanag ng pinakamadilim niyang araw. Hindi tugma. Mayroong mali. Ang imahe ng bagong cellphone ni Amihan ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Saan nga ba niya nakuha ang perang pambili niyon? Kinabukasan, nagkunwari siyang tulog pa nang marinig niyang nag-uusap sina Diwata at Amihan na mamamalengke. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa labas at ang tunog ng paalis na tricycle, agad siyang bumangon. May isang bagay na nag-uudyok sa kanya, isang kutob na hindi niya maaaring baliwalain. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Amihan. Maayos ito sa unang tingin, ngunit kung susuriin, mapapansin ang mga gamit na hindi nababagay sa isang pamilyang naghihirap. Isang branded na bag sa gilid ng aparador. Mga mamahaling pabango sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay napadako sa basurahan sa tabi ng kama. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niya itong halongkatin. Sa ilalim ng mga balat ng sitsirya at mga basang tissue, nakita niya ito. Isang kapirasong papel na maingat na tinupi. Isang resibo. Nang buklatin niya ito, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pangalan ng tindahan, isang kilalang luxury brand. Ang petsa, noong nakaraang linggo lang. At ang halaga, napapikit si Kael sa pagkabigla. Ang numerong nakasulat doon ay katumbas ng 3 buwang sahod niya bilang isang ordinaryong empleyado. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga pagkakataong naglalambing si Lyra sa kanya. Mga hinaing na hindi niya pinansin. Mahal, parang laging kulang ang budget na binibigay mo. Si Inay kasi, laging may hinihinging pambili ng gamot. Kael, nakita mo ba yung bagong bag ni Amihan? Ang ganda, no? Sana all. Noon, ang tingin niya sa mga yon ay mga simpleng reklamo lang. Ngayon, para yung mga piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nabubuo sa kanyang harapan. Isang larawan ng panloloko na payukom ang kanyang kamao at ang resibo ay nayupi sa kanyang palad. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang bagong emosyon, isang malamig at matalim na galit. Lumabas siya sa balkonahe, huminga ng malalim at kinuha ang kanyang telepono. Ngunit hindi ang numero ni Lyra ang kanyang tinawagan. Nag-dial siya ng isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Sa unang ring pa lang, may sumagot na, "Good morning, Mr. Aguila." Ang boses ni Kael ay biglang nagbago. Nawala ang lambing at pag-aalala. Ang natira ay ang malamig na awtoridad ng isang taong sanay mag-utos. "I need a full financial investigation on 2 individuals. Diwata Silang and Amihan Silang," diretsong sabi niya sa wikang Ingles. "I want to see every single transaction they have made for the past 6 months. Bank accounts, credit cards, everything. I want the report on my private email within 3 hours. Right away, sir." Ibinaba niya ang tawag. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakal. Ang Kael na mapagtimpi at maunawain ay naglaho. Sa kinatatayuan niya ngayon ay ang CEO, isang agila na handang manila sa mga nagtaksil sa kanya. Tumingin siya sa malayo. Ang panga ay nanatiling matigas. Oras na para tapusin ang larong ito. 1 linggo na ang lumipas. Ang maliit na karinderya ni Aling Nena ang naging bagong mundo ni Lyra. Sa umaga, tinutulungan niya itong maghiwa ng mga sangkap. Sa tanghali, siya ang nag-aasikaso ng mga customer. Ang pagod sa katawan ay mas gugustuhin niya ng 1,000 beses kaysa sa pagod sa puso na dinanas niya sa Hacienda Esmeralda. Bawat ngiti mula sa isang nasiyahang customer, bawat papuri sa luto ni Aling Nena
na natutunan na rin niya ay unti-unting naghihilom sa kanyang mga sugat. Dito, ang halaga niya ay hindi sinusukat sa kung magkano ang perang dala niya, kundi sa sipag at kabutihan ng kanyang mga kamay. Alam mo, Lira, sabi ni Aling Nena, isang hapon habang nagpupuna sila ng mga mesa, ang nanay mo, kung nabubuhay lang siya, siguradong ipagmamalaki ka niya. Napakatatag mong babae. Napangiti si Lira, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na mas lalo pang lumaki. Para po sa kanya, Nay Nena, para sa anak ko. Kailangan kong maging matatag. Natagpuan niya ang kanyang kalayaan hindi sa paglayo, kundi sa pagyakap sa isang simpleng buhay kung saan siya ay may silbi at respeto. Nasa loob si Kael ng isang high-tech na safe room sa isang condominium unit na lingid sa kaalaman ng lahat. Ito ang kanyang tunay na opisina. Ang laptop sa kanyang harapan ay nag-notify ng isang bagong email. Subject, Financial Report. Silang DNA. Huminga siya ng malalim bago ito binuksan. Ang mga sumunod na minuto ay impyerno. Ang report ay isang listahan ng kasinungalingan. Mga flight papuntang Boracay at Palawan. Mga bill mula sa mga 5-star hotel. Mga resibo mula sa mga designer boutique. Mga cash withdrawal na umaabot sa daan-daang libo. Ang perang pinaghirapan niya. Ang perang ibinibigay niya para sa gamot ni Diwata at tuition fee ni Amihan ay ginamit pala sa luho at walang katapusang pagsasaya. At ang pinakamasakit, karamihan sa mga petsa ng malalaking gastos na ito ay kasabay ng mga araw kung kailan umiiyak si Lira sa kanya dahil sa kakapusan nila. Napahawak si Kael sa kanyang sentido. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay wala pa sa kalingkingan ng nararamdaman niya ngayon. Isang galit na may kasamang matinding pagsisisi. Naging bulag siya. Nagpabaya siya. Habang nakatitig sa screen, isa pang email ang pumasok. Galing ito sa isang hindi kilalang address. Walang subject. Isang attachment lang. Video, pang-clip, 1 MP4. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang i-download ang file at pinindot ang play. Ang screen ay umilaw at ang nakita niya ay halos ikadurog ng kanyang puso. Ang sala ng kanilang bahay, ang malakas na buhos ng ulan sa labas, at si Lira, ang kanyang Lira, nakaluhod, basang-basa, nagmamakaawa. Narinig niya ang bawat masasakit na salita mula kay Diwata. Nakita niya ang mapanuyang ngabangisi ni Amihan habang hawak ang kamera at narinig niya ang sigaw ni Diwata, ang mga salitang tumatak sa kanyang kaluluwa. May ngi may laay, may chilamok by Kim Chatoy, pamaydang takbay tamhay, Tagalog, translation for audio effect. Ano ka ba sa tingin mo? Isa ka lang pagsubok at palpak ka, ang sampal ng katotohanan. Hindi lang pala pera ang ninakaw sa kanya, ninakaw din nila ang dignidad ng kanyang asawa. Sinira nila ang buhay na pinapangarap niya. Crack! Ang tunog ng screen ng cellphone na nabasag sa higpit ng pagkakahawak ni Kael. Hindi na siya makahinga sa tindi ng galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsipag-umbukan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang mapanirang apoy. Walang sigaw, walang mura, tanging isang nakakabinging katahimikan habang mabilis siyang tumayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi ang lumang kotse na ginagamit niya sa hasyenda, kundi ang susi ng isang itim at makintab na sports car na nakatago sa basement parking. Oras na para umuwi. Oras na para singilin ang mga peking reyna. Nanonood ng telebisyon sina Diwata at Amihan sa sala. Kumakain ng mamahaling tsokolate na para bang walang anumang nangyari. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog ng tagumpay sa kanilang masamang plano.
Bigla, isang malakas na kalabog ang halos ikatalon nila sa kanilang mga kinauupuan. Ang pinto sa harap ay bumukas ng malakas at mula rito, pumasok si Kael. Ngunit hindi ito ang Kael na kilala nila. Wala na ang simple at bahagyang nakayukong tindig. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang lalaking matikas ang tayo. Suot ang isang mamahaling itim na poloo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo, at nakatitig sa kanila na para bang sila ang pinakadiring bagay sa mundo. Sa likod niya, dalawang lalaking nakaunipormeng itim at may matitipunong pangangatawan ang pumasok at tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. Mga security guard. Kael, anak, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Diwata. Biglang nawala ang tapang. Hindi sumagot si Kael. Sa halip, kinuha niya ang kanyang bagong telepono. Ikinonekta ito sa smart TV sa isang pindot lang. At isang pamilyar na video ang nagsimulang umikot sa malaking screen. Ang video ni Lyra na nilalapastangan sa gitna ng ulan. Nanlaki ang mga mata ni Diwata. Si Amihan naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang cellphone na ginamit niya sa pag-record ay tila biglang naging isang mainit na bakal sa kanyang kamay. Anak, teka, magpapaliwanag ako. Nauutal na sabi ni Diwata. Huli na ang lahat para dyan. Putol ni Kael. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Itinapon niya sa mesang kape ang isang folder na puno ng mga bank statement at resibo. Boracay, Palawan, isang bag na nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod ko? Galing ba yan sa perang ninakaw ni Lyra? Namutla ang dalawa na parang papel. Ang kanilang mundo ay gumuho sa isang iglap. Kuya, patawarin mo kami. Umiiyak na, sabi ni Amihan, lumuhod sa sahig. Si Mama lang ang may pakana ng lahat. Walang hiya ka. Ikaw ang nag-udyok sa akin. Sigaw pabalik ni Diwata. Itinuturo ang sariling anak. Pinanood lang sila ni Kael na magturuan na may malamig na pagkasuklam. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang kamay at ang dalawa ay biglang natahimik. Ang kontrata ay para subukin ang isang pusong ginto, hindi para sirain ito. Mariing sabi ni Kael, binigyan ko kayo ng pagkakataong magbago ng buhay, pero pinili ninyo ang kasakiman, pinili ninyo ang kalupitan. Humarap siya sa 2 gwardiya. Kunin ninyo ang lahat ng gamit na binili, gamit ang pera ko. Ang mga bag, alahas, cellphone, lahat. Opo, sir. At kayong dalawa, muli niyang hinarap ang nanginginig na mag-ina. Ang bahay na ito, ang mga kasangkapan, lahat ng luho na tinatamasa ninyo, pag-aari ko ang lahat ng ito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nga ng ngiti na hindi kailanman nakita ni Diwata o Amihan. Ang kontrata ay tapos na. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para lisanin ang pamamahay ko. Pagkatapos niyan, ipapakaladkad ko na kayo sa mga gwardiya ko palabas. Gumuho ang mundo ni Diwata. Gumapang siya palapit sa mga paa ni Kael. Niyakap ang mga ito. Kael, apo ko. Maawa ka sa amin. Pamilya mo kami. Dahan-dahang yumuko si Kael. Ang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Diwata. Ang mga mata niya'y puno ng pagkasuklam. Dapat si Lyra ang niluhuran mo at hininga ng tawad. Bulong niya. Hindi ako. Tumayo siya ng tuwid, pinagpaga ng kanyang pantalon na para bang may dumikit na dumi. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Hindi na muling lumingon pa sa 2 babaeng nag-iiyakan sa sahig. Habang naglalakad siya papalayo, isa lang ang nasa isip niya. Ang mahanap ang babaeng sinaktan niya ng lubos. Ang kanyang asawa, ang kanyang Lyra. POV, Lyra Malaya,
Order po ng 2 sinigang lira. Masayang sigaw ni Aling Nena mula sa kusina. Opo and nay, sagot ni Lira habang inaabot ang bayad ng isang customer. Sa gitna ng abalang tanghalian, naramdaman ni Lira ang isang bigla at matinding kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya rito, nabitawan ng hawak na basahan. Ang kirot ay mabilis na sinundan ng isa pa, mas malakas, na halos magpaluhod sa kanya. Lira, anak, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena, mabilis na lumabas mula sa kusina. Nay, ang sakit po ng tiyan ko. Hirap na sabi ni Lira. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang mga customer sa paligid ay nagsimulang magkagulo. Isang lalaki ang mabilis na tumawag ng taxi. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating masayang karinderya ay napuno ng tensyon at pag-aalala. Sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakahiga si Lira sa isang stretcher habang mabilis siyang itutulak ng mga nurse papasok sa emergency room. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mga salitang, buntis, 24 weeks, severe abdominal pains, takot. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Takot para sa kanyang anak. Nang biglang sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Lira! Napalingon siya. At sa dulo ng hallway, nakita niya si Kael na tumatakbo palapit. Ngunit may iba. Hindi ito ang Kael na nakasimpleng t-shirt at maong. Ang lalaking papalapit ay nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay maayos na naka-slick back at sa likod niya ay may 2 lalaki. Isang mukhang executive assistant at isang bodyguard. Ang buong hallway ay tila huminto. Ang mga doktor at nurse na kanina'y abala ay napatingin sa kanya. Ang iba'y may paggalang, ang iba'y may pagkabigla. Excuse me, sir. Bawal po dito. Simula ng isang nurse, ngunit natigilan ito nang makilala kung sino ang nasa harapan niya. Si Aling Nena, na kanina pa umiiyak sa tabi, ay napatingin din. Nanlaki ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang isang lumang business magazine na nakapatong sa reception desk. Nasa cover niyon ang mukha ng lalaking nasa harapan nila. Diyos ko po! Bulong ni Aling Nena. Nanginginig ang boses. Kayo po si Ginoong Kael Aguila, ang CEO ng Aguila Holdings International. Ang mga salitang yon ay parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Lira. Aguila Holdings, ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. CEO, tumingin siya kay Kael na ngayon ay nasa tabi na niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ang lalaking minahal niya bilang isang simpleng empleyado. Ang lalaking inakala niyang kapareho niyang nagsisikap sa buhay. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle. Ang mamahaling cellphone ni Amihan. Ang autoridad. Sa boses niya sa telepono. Ang biglaang pagbabago ng kanyang anyo. Lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang masakit na paraan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Ang sakit ay napalitan ng kawalan ng pag-unawa. Bago siya tuluyang itulak papasok sa mga pinto ng emergency room, nagawa niyang ibuka ang kanyang mga labi. Ang boses niya ay isang mahinang bulong, puno ng sakit at pagtataka. Kael, sino ka ba talaga? Iyon ang huling bagay na nasabi niya bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Ang unang namulat sa diwa ni Lira ay ang amoy ng antiseptic at ang marahang tunog ng mga aparato sa paligid niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Mula sa kisame hanggang sa kumot na bumabalot sa kanya. Isa siyang nasa pribado at mamahaling silid ng ospital. Napahawak siya agad sa kanyang tiyan. Gumaan ito.
Ngunit naramdaman niya ang marahang paggalaw mula sa loob. Buhay ang kanyang anak. Ligtas ito. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan, na mabilis na napalitan ng pag-igting nang makita niya ang figura na tahimik na nakaupo sa silya sa gilid ng kanyang kama. Si Kael. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga matay puno ng emosyon na hindi niya mabasa. Pagsisisi, sakit, takot. "Gising ka na," sabi nito sa mahinang boses. Ang sabi ng doktor, stress at pagod lang daw. Ligtas kayo ng baby natin. Hindi sumagot si Lyra. Ang tanging ginawa niya ay titigan ito. Ang Kael na nasa harapan niya, suot pa rin ang mamahaling damit, ay isang estranghero. "Lyra, mahal, magsalita ka. Parang awa mo na." Pakiusap ni Kael, dahan-dahang lumapit. Sinubukan itong hawakan ng kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong binawi. Ang simpleng kilos na yon ay parang isang sampal sa mukha ni Kael. Umupo ito pabalik. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. "Sasabihin ko sa iyo ang lahat," panimula niya. Ang boses ay basag. Walang labis, walang kulang, ang totoo. At nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang tungkol sa kanyang pagkatao, sa yaman na minana niya, at sa takot niyang mahalin lamang dahil sa kanyang pera. Isinalaysay niya ang plano, isang baluktot na plano na umupa ng mga kamag-anak para magpanggap na isang simpleng pamilya, para subukin kung sino ang babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Sa simula, iyon lang dapat yun, Lyra, sabi niya. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang simpleng pagsubok, ngunit hindi ko nakita ang kasakiman sa puso ni Tia Diwata. Hindi ko nakita na ang simpleng pagsubok ay gagawin nilang isang impyerno para sa'yo. Nabulag ako, nagpabaya ako, at sa bawat araw na nakikita kitang nasasaktan at wala akong ginagawa, kasalanan ko ang lahat ng yon. Habang nagsasalita si Kael, walang emosyon na mababasa sa mukha ni Lyra. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ng katotohanan na sinasabi ni Kael ay hindi nagdulot ng galit. Sa halip, nagdulot ito ng isang malawak at malamig na kawalan. Ang mga sampal, ang mga sigaw, ang pagpapalayas sa gitna ng ulan. Masakit ang mga iyon. Ngunit ang katotohanan ito ay mas masakit. Dahil ang ibig sabihin nito, ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan, ang simpleng buhay na pinangarap nila, ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang tauhan sa isang dula na hindi niya alam na kasali pala siya. Nang matapos si Kael, ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mga hikbi. Hinihintay niya ang galit ni Lyra, ang mga sumbat, ang pagwawala. Ngunit wala. Tumingin si Lyra sa kanya. Sa unang pagkakataon at sa mga mata nito, nakita ni Kael ang isang bagay na mas masahol pa sa galit, pagkadismaya. Kaya pala, bulong ni Lyra, ang boses ay walang buhay. Kaya pala tiniis mo lahat ng ginagawa nila sa akin. Kaya pala hindi mo ako pinagtanggol. Huminga siya ng malalim at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tumusok sa puso ni Kael na parang isang punyal. So, all this time, my love for you was just part of your script. Tagalog translation for audio effect. Kung ganoon, ang buong pagmamahal ko pala sa'yo ay parte lang ng dula-dulaan mo. Napapikit si Kael sa sakit. Lyra, hindi. Huwag. Putol ni Lyra. Ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Huwag ka nang magsalita. Itinagilid niya ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata at hinarap ang pader. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Kael na nakatayo, talunan.
habang pinagmamasdan ang babaeng mahal niya na nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan niya. Ang katahimikan ni Lyra ay mas malakas at mas masakit kaysa sa anumang sigaw na kaya niyang ibigay o bini. Kyle Aguila. Lumipas ang mga araw na tila ba walang katapusan. Ang bawat umaga ni Kyle ay nagsisimula sa labas ng pintuan ng silid ni Lyra at nagtatapos sa parehong lugar. Hindi na siya muling pumasok ng walang pahintulot. Ang katahimikan ni Lyra ay isang mensahe na malinaw niyang naintindihan. Kailangan nito ng espasyo. Alam ni Kyle na walang halaga ng pera o mamahaling regalo ang makakapag-ayos ng pinsalang nagawa niya. Ang tiwala kapag nasira ay hindi nabibili. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama. Naghintay siya at kumilos siya sa paraang hindi nakikita. Sa umaga, isang nurse ang mag-aabot kay Lyra ng almusal. Ang paborito niyang sinangag at tuyo na niluto mismo ni Kyle sa kusina ng ospital na espesyal na ipinareserve niya. Sa tanghali, isang basket ng mga sariwang prutas ang darating. At sa gabi, naririnig ni Lyra mula sa siwang ng pinto ang isang mahinang boses. Ang boses ni Kyle na nagbabasa ng mga kwentong pambata para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi siya sumasagot. Hindi siya lumalabas. Ngunit nakikinig siya. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, ang karma ay nagsimula ng maningil sa isang masikip at maputik na eskinita sa Tondo, sa isang maliit na apartment na nangangamoy alimuom. Nagtatalo sina Diwata at Amihan. "Ikaw ang may kasalanan nito," sigaw ni Amihan habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Kung hindi ka lang naging sakim, sana nasa hasyenda pa rin tayo." "Abat ako pa talaga? Sino ba ang nag-video at nag-udyok sa akin na palayasin ang lirang yan?" Ganting sigaw ni Diwata habang nagbibilang ng mga baryang kulang pa para sa upa. Ang kanilang buhay ay isang bangungot. Tinanggal ni Kyle ang lahat. Ang bank accounts nila ay frozen. Ang mga credit cards, kinaan sila. Ang tanging ibinigay niya ay ang maliit na apartment na ito at isang allowance na sapat lang para sa pagkain. Upang mabuhay, kailangan nilang magtrabaho. Si Diwata, na dating reyna ng hasyenda, ay nagtitinda na ngayon ng isda sa palengke. Si Amihan, na laging may hawak na mamahaling cellphone, ay isa ng labandera. Hinarap nila ang realidad na matagal na nilang kinukutya, ang buhay ng isang mahirap. Isang hapon, habang nagbabasa si Kyle ng The Little Prince sa labas ng pinto, dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo roon si Lyra, nakasuot ng simpleng bestida ng ospital. Mas payat siya, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagong uri ng lakas. Hindi na ito blanco. Tumingin siya kay Kyle pagkatapos ay sa librong hawak nito. Hindi siya nagsalita, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, hindi niya isinara ang pinto. Hinayaan niya itong nakabukas. Para kay Kyle, ang maliit na kilos na yon ay sinliwanag ng pagsikat ng araw, isang sinag ng pag-asa. Ng araw na ilalabas na si Lyra sa ospital, handa na ang isang mamahaling sasakyan at ang buong staff ni Kyle para ihatid siya. Ngunit umiling si Lyra. "Si Aling Nena na po ang susundo sa akin," sabi niya. Hindi nakatingin kay Kyle. Tumango lang si Kyle. Tinatago ang kirot ng pagtanggi. "Sige, mag-iingat kayo." Nang pasakay na si Lyra sa lumang kotse ni Aling Nena, huminto siya at lumingon kay Kyle. "Magkita tayo sa karinderya bukas ng hapon," sabi niya sa isang kalmadong boses. "Kailangan nating mag-usap." Pagkasabi noon, pumasok na siya sa kotse at umalis. Naiwan si Kyle na nakatayo. Ang puso'y pinaghalong kaba at pag-asa. Ito na ba yon? Ang simula ng pagpapatawad
O ang formal na pagtatapos ng lahat? Ilang buwan ang lumipas. Ang maliit na karinderya ni Aling Nena ay tahimik. Ang init ng araw ay dahan-dahan ng humuhupa. Nakatayo si Lira sa may bintana. Karga-karga ang isang munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang anak na babae, pinangalanan niya itong Sinag. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Sa bawat pag-iyak at pagngiti ng kanyang anak, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng uhaw sa pag-aproba ng iba. Ang tanging aprobasyon na mahalaga sa kanya ngayon ay ang makikita niya sa mga mata ng kanyang anak. Isang itim at pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Kael, hindi nakasuot ng mamahaling business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit na paper bag. Pumasok siya sa loob at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa mag-ina sa may bintana. Isang ngingiti na may bahid ng lungkot at pananabik ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Lira!" bati niya sa mahinang boses. Humarap si Lira, kalmado, payapa. "Umupo ka, Kael." Sumunod ito. Inilapag nito ang paper bag sa mesa. Sa loob, isang maliit na teddy bear. "Para sa kanya," sabi ni Kael. Tumingin si Lira mula sa teddy bear pabalik kay Kael. "Salamat." Katahimikan. Isang katahimikan na hindi na nakakailang, kundi puno ng mga bagay na kailangang sabihin. "Pinag-isipan ko ang lahat, Kael." Panimula ni Lira, ang boses ay matatag. "Ang kasinungalingan mo, winasak nito ang tiwala ko. At iyon ay isang bagay na hindi na maibabalik ng kahit anong pagsisisi." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Kael, ngunit nagpatuloy siya. "Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang anak natin," sabi niya, habang marang hinahaplos ang pisngi ni Sinag, "nakikita ko ang isang parte mo sa kanya. At ayokong lumaki siya na may galit sa puso niya para sa kanyang ama. Ayokong ipagkait sa kanya ang karapatan na makilala ka." Huminga siya ng malalim. "Ito na. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari, pero kaya kong subukang magpatawad para sa anak natin." "Lira, ibig sabihin ba nito?" May pag-asang tanong ni Kael. "Ibig sabihin nito, binibigyan kita ng pagkakataon." Putol ni Lira, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Kael. "Hindi bilang asawa ko, hindi pa ngayon, kundi bilang ama ng anak ko. We will co-parent. Magtutulungan tayong palakihin siya." Inilatag niya ang kanyang mga kondisyon. Walang mga kasinungalingan, walang mga sikreto. Lahat ay dapat nakalatag. Ang tiwala ay hindi na ibinibigay, Kael. Kailangan mo itong pagtrabahuhan. Bawat araw, bawat oras, walang pag-aalinlangan na tumango si Kael. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Gagawin ko, Lira. Lahat. Kahit ano. Salamat." "Ang pagpapatawad ko ay may hangganan," dagdag ni Lira. "At ang halaga nito ay ang katotohanan. Mula ngayon, puro katotohanan na lang." Tumango si Kael. Dahan-dahan siyang lumapit. Pwede ko ba siyang kargahin?" Nag-alinlangan si Lira sandali. Pagkatapos ay maingat na inabot si Sinag sa mga bisig ng ama nito. Sa unang pagkakataon, nakarga ni Kael ang kanyang anak. Habang tinititigan niya ang munting mukha na yon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling yon, hindi siya CEO, hindi siya bilyonaryo. Isa lang siyang ama na nakatingin sa kanyang mundo. Pinanood sila ni Lira. Sa puso niya, may kirot pa rin. Ngunit mayroon na ring pag-asa. Hindi isang pag-asang romantiko, kundi isang pag-asang matatag. Ang pag-asa na ang isang bagong simula, gaano man kahirap, ay posible. Tumingin siya sa labas ng bintana.
Sa papalubog na araw, nahanap na niya ang kanyang halaga, hindi sa tabi ng isang CEO, kundi sa lakas ng kanyang sarili. Siya si Lyra. At sa wakas, siya ay tunay na malaya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lyra at Kyle. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi ang mga sinasabi natin sa iba, kundi ang mga hinahayaan nating paniwalaan tungkol sa ating sariling halaga. Ipinakita sa atin ni Lyra na ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtakas sa sakit, kundi ang pagharap dito ng may tapang at pagpili sa kapatawaran, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyon na naramdaman. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Lyra? Tama po ba ang ginawa niya? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasali sa ating pamilya, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod mula sa channel na Sinag ng Puso, nag-iwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.